Gusto mo bang magsisi ang partner mo sa kanyang nagawang kasalanan sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aki tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ngayon, bago ko umpisahan ang lahat, ay ako po ay nanghingi ng suporta sa inyo or manghingi ng pabor sa inyo sa isang ating YouTube channel, ang Lynn Quaresma, dahil doon po ay nag-a-upload po tayo doon sa ating mga tinutulungan or doon tayo nag-a-upload dahil yun po ang pinangako ko sa inyo na tutulong po tayo sa ating kapwa, kaya doon ko po ina-upload. And please subscribe po and support para po marami pa tayong matutulungan na kagaya ng mga higit na nangangailangan. Ito po ang aking isang YouTube channel. Salamat sa inyong pag-subscribe. Salamat sa inyong pagsuporta. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. And shout out sa Twin R Salon Aesthetics Center. So, kung gusto ninyong magpaganda, magpaayos ng buhok, magpalinis ng kuko, gusto niyo magpa-Barbie arm, so magpa-hypo, kung gusto niyo lahat po about sa inyong katawan or sa inyong sarili, sa lahat ng mga pampaganda, doon na po kayo sa Twin R Salon Aesthetics Center. Sa malapit lamang po dito sa Jinsat, or maaari nyo po akong kontakin or gamitin ang aking pangalan kapag pumunta kayo doon upang maka-discount po kayo sa mga services nila. So, ayun, ito po ang aking ituturo sa inyo ngayon kung paano magsisi ang inyong partner sa kanilang nagawang kasalanan. Kung ang inyong partner naman kung nakagawa ng kasalanan sa inyo, halimbawa ito ay nagloko, hindi nagseryoso, siya ay nagloko, hindi nagseryoso sa inyong relasyon, maraming babae, yung tipong hindi na kontento. So, gawin niyo ito upang magsisi sila na niloloko ka niya. So, dito ay pwede ninyo itong gawin sa parehas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito syempre sa ating babae at lalaki na mag-partner. And syempre, hindi natin ito magagawa kung wala po tayong gagamitin na materialis. So, ang gagamitin natin dito is kailangan mo maghanda ng isang pink candle. Kung wala po kayong pink, ay maaari po kayong gumamit ng pula. So, kung wala talaga, kung meron kayong puti, is puti na lang. Pero kung meron kayong pink or pula, mas maganda po na pink or pula po ang ating gamitin na kandila. And kailangan din natin dito ng maliit na papel. Kailangan din natin dito ng panulat. So, ito lamang ang tatlong bagay na ating gagamitin sa paggawa ng ritual na ito upang magsisi po ang inyong partner sa kanilang mga nagawang kasalanan sa inyo. So, ngayon, kung ready na ang mga materyales, ay kailangan mo rin i-ready ang inyong sarili. Paano po? So, sa lagi ko itong sinasabi sa inyo na kapag gagawa kayo ng ritual, kailangan na buo po ang inyong loob. Kailangan na 100% ang inyong tiwala at paniniwala. Kung kayo ay meron pagdududa, ay huwag nyo na lamang itong gawin upang hindi na kayo mag-aksaya pa ng oras. So, ngayon, kapag ready na, ay pwede mo na itong simulan. So, paano po? So, ang gagawin mo dito is isulat mo lamang dito ang pangalan at apelyido ni target sa papel. Isulat mo dito sa papel yung pangalan at apelyido ni target at isulat mo rin ang magsisi ka sa ginawa mo sa akin. So, isulat mo lang. Pangalan, apelyido,
Tapos sa baba ng kanyang pangalan, magsisi ka sa iyong ginawa sa akin. So yun po ang inyong isusulat. Ngayon kapag natapos mo na itong sulatan, ang gagawin mo dito is bago mo sindihan ang kandila, humiling ka muna. Humiling ka na mula sa inyong puso, taimtim, sabihin mo dito na bigyan ka niya ng gabay, bigyan ka niya ng malakas ng energy sa paggawa mo ng ritual na ito, at kailangan na kailangan na magsisi si target sa kanyang mga ginagawa sa inyo na kasalanan. Pagkatapos nun, ito ay iyong sindihan at yung pangalan at apelyido ni target. Kapag ito na ay nakasindi, pangalan at apelyido ni target at yung naisinulat mong magic words na magsisika sa iyong ginawa sa akin, ito ay iyong patuluan ng wax ng kandila. So, kailangan patuluan mo yun lahat. Kailangan na masentro po sa kanyang pangalan at apelyido yung wax ng kandila. So, lahat po, yung pangalan niya, apelyido, at yung iyong magic words na magsisika sa iyong ginawa sa akin. So, patuluan mo lamang ito lahat ng wax, and pagkatapos nun, hintayin mo na matuyo ang wax na ipinatulo mo dito sa kanyang pangalan at apelyido, at saka mo siya itupi. Saka mo siya itupi ng kahit isang bisis lamang, at kumuha ka ng pulang tela at ilagay mo ito or ibalot mo ito sa pulang tela at ilagay mo doon sa ilalim ng inyong unan. So sa ilalim po or sa loob ng punda po. So hayaan ninyo na magkadurog-durog yung wax ng kandila, 'di ba, kapag natuyo na ay ayun maninigas, tapos madurog yun. So hayaan nyo lang, wala pong problema. Ang importante ay nakabalot ito ng pulang tela. Pwede kayo gumupit ng mga telang pula or yung damit ninyo na pula na hindi nyo na ginagamit. So pwede ninyo yung gamitin at ibalot dito. So kailangan ay ilagay ito sa ilalim ng inyong unan. So think positive, kayo po ay matutulungan nito. Kayo po ay or ang target ninyo ay magsisi sa kanilang ginawa sa inyo at manghingi ito ng tawad kung ano man yung nagawa nilang kasalanan sa inyo. So, paano ang kandila? Ano ang gagawin? Sa pagpatay ng kandila ay hindi ninyo kailangan itong hipan. Hindi ninyo kailangan hipan. Kailangan naggamit ang inyong mga kamay sa pagpatay ng apoy ng kandila. So, pwedeng ipaypay ninyo ang inyong kamay or iano ninyo gamit ang inyong dalawang kamay sa pagpatay ng kandila. Dahil ito ay namamatay din. Dahil lagi ko itong ginagawa na gamit ang mga kamay sa pagpatay ng kandila. So, ayun, ano ang gagawin sa papel kapag ito ay gumana na, kapag ito ay naramdaman mo na na gumana na? So, ang gagawin mo sa papel kapag ito ay gumana, kung maaari, kung may pagbaunan ka, ibaon mo ito sa lupa. Pero, kung wala ka mapagbaunan, itapon mo na lamang ito sa basurahan. In think positive, huwag lamang madaliin ang talab. Hayaan nyo lamang siya na kusang tumalab, and kailangan na-relax lang ang inyong isipan pagkatapos mong gumawa ng isang ritual. So, ayun po, gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday po dapat. So, anong oras nga ba pwedeng gawin? Gawin ito ng kahit anong oras, basta ito ay Tuesday and Friday. And pwede siyang gawin sa ibang araw kung nakikita ninyo na may sinag ang buwan. So, ayun po, think positive, ito ay gagana po sa inyo. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.